Makabansa, Grade 1. Quarter 4, Week 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay tungkulin ng magsasaka at mangingisda. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang tungkulin ng magsasaka at mangingisda. Day 1. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga manggagawa sa bukid at dagat. Pangalawa, nakikilala ang mga kagamitan na ginagamit ng mga ito. Ang nilalaman o paksa ng ating aralin ay mangingisda at magsasaka. Kumusta mga bata? Alam niyo ba ang awiting magtanim ay di biro? Tara, sabayan ninyo ako sa pag-awit ng awiting ito. Ang awiting magtanim ay di biro ay original version composed by Felipe de Leon. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababat sa tubig. Sa umagang paggising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga manggagawa sa bukid at dagat. Kikilalanin rin natin ang mga kagamitan na ginagamit ng mga ito. Handa na ba kayo? Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan nito. Ani. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang ani? Ang ani ay tumutukoy sa mga bunga o produktong nakukuha mula sa pagtatanim matapos itong alagaan at palaguin. Ito ang resulta ng pagsisikap ng magsasaka tulad ng palay, mais, gulay at prutas na kanilang inaani kapag hinog na. Ipinapakita ng ani ang kabuhayan at pinagkukunan ng pagkain ng maraming tao. Kaya mahalaga ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa ekonomiya ng bansa. Ang sumunod na salita ay kaingin. Ano nga ba ang salitang kaingin? Ang kaingin ay isang paraan ng pagsasaka kung saan pinuputol at sinusunog ang mga puno at halaman sa isang lugar upang gawing taniman. Pagkatapos masunog, ang abo ay nagsisilbing pataba sa lupa. Kaya doon nagtatanim ng mga pananim tulad ng palay, mais at gulay. Ginagawa ito ng ilang magsasaka lalo na sa kabundukan, ngunit maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa kalikasan tulad ng pagkakalbo ng kagubatan at pagguho ng lupa kapag hindi naalagaan ng maayos. Basahin natin ang liriko ng kantang Ang Magtanim ay Di Biro. Sabi sa awitin,
Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa pangalawang istansa, sabi, sa umagang paggising, ang lahat iisipin. Kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. At sa panghuli, ang sabi ay, halina, halina, mga kaliyag. Tayo'y magsipag-unat-unat. Magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Ano nga ba ang nais ipahiwatig ng awiting ito? Ipinapahiwatig ng awiting ito na ang pagtatanim ay hindi madali. Sabi nga, ito ay hindi biro dahil maghapong nakayuko ang mga magsasaka. Gaya ng makikita ninyo sa larawan. Hindi man lang sila makaupo, hindi man lang sila makatayo, lagi silang nakayuko. Kaya ang nangyayari, ang kanilang braso ay namamanhid, ang kanilang baywang ay nangangawit, kahit ang kanilang binti ay namimintig, at sila ay nakababad pa sa tubig. Ganun ang sitwasyon ng mga magsasaka. Pagkagising naman sa umaga, iisipin agad nila yung kanilang pagtatanim. Dahil kailangan rin nilang magtanim habang maganda ang panahon. Dahil kapag dumating na ang tag-ulan, hindi na sila makakapagtanim. Habang maaraw pa, kailangan nilang magtanim. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, bakit kaya ganun ang kilos na inilarawan sa kanta? Ganoon ang kilos na inilarawan sa kanta dahil ipinapakita nito na mahirap ang gawain ng pagtatanim. Kailangan ng tiyaga, lakas ng katawan at mahabang pasensya ng nagtatanim bago sila makaani. Ipinapakita rin sa kanta ang iba't ibang hirap na nararanasan sa bukid tulad ng pagyuko, pagbubungkal ng lupa at pagtitiis sa init ng araw at ulan. Para naman sa pangalawang katanungan, sinong kasapi ng komunidad kaya ang nilalarawan sa kanta? Ang kasapi ng komunidad na inilalarawan sa kanta ay ang magsasaka. Sila ang nagtatanim ng mga pananim tulad ng palay, gulay at prutas na nagsisilbing pagkain ng mga tao, kaya mahalaga ang kanilang papel sa komunidad. Masdan muli ang larawan ng isang magsasaka. Mahalaga ang gawain ng mga magsasaka sa komunidad dahil sila ang nagtatanim at nag-aalaga ng mga pananim na nagiging pagkain ng mga tao tulad ng bigas, gulay at prutas. Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, nagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain ang bawat pamilya. Nakakatulong din ang kanilang gawain sa kabuhayan ng komunidad at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kung wala ang mga magsasaka, mahihirapan ang mga tao na magkaroon ng makakain, kaya dapat silang pahalagahan at igalang. Masdan naman ang larawan ng isang mangingisda. Mahalaga rin ang gawain ng mga mangingisda sa komunidad dahil sila ang nanguhuli ng isda at iba pang yamang dagat na nagsisilbing pagkain ng maraming tao. Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, nagkakaroon ng sapat na supply ng isda sa pamilihan at sa mga tahanan. Nakakatulong din ang kanilang hanap buhay sa kabuhayan ng komunidad at sa pag-unlad ng ekonomiya. Kung wala ang mga mangingisda, mababawasan ang mapagkukunan ng pagkain, kaya mahalaga ang kanilang ambag at dapat silang pahalagahan. Narito ang mga larawan ng mga kagamitan ng isang magsasaka. Alamin natin mga bata. Ang mga kagamitan ng isang magsasaka ay pala, asarol, kalaykay, tinidor, gunting panghalaman,
pandilig, hose, guantes, wheelbarrow, maliit na pala, at balde. Ano nga ba ang gamit ng mga ito? Ang pala ay ginagamit sa paghuhukay at paglilipat ng lupa o pataba. Ang asarol ay ginagamit sa paghuhukay ng lupa at pag-aalis ng damo. Ang kalaykay ay ginagamit sa pag-iipon ng dahon, damo at pagpapantay ng lupa. Ang pandilig ay ginagamit sa pagdidilig ng mga halaman. Ang hose ay ginagamit din sa pagdidilig ng pananim. Ang gunting panghalaman o pruning shears ay ginagamit sa pagpuputol ng sanga o dahon. Ang guantes o gloves ay isinusuot sa kamay upang maprotektahan habang nagtatrabaho. Ang timba o balde ay ginagamit sa paglalagay o pagdadala ng tubig, lupa o ani. Ang kariton o wheelbarrow ay ginagamit sa pagdadala ng lupa, pataba o inaning pananim. Ang maliit na pala o hand trowel ay ginagamit sa pagtatanim ng maliliit na halaman. Ang tinidor o pitchfork ay ginagamit sa pagbubuhat o paglilipat ng dayami at damo. Alamin naman natin ang mga kagamitang ginagamit ng isang mangingisda. Ang mga ito ay lambat, lubid, salakab, kutsilyo, bangka, balde, sibat, at angkla. Ngayon ay kilalanin natin ang gamit ng mga kagamitang ito. Ang lubid ay ginagamit sa pagtali ng lambat, bangka o huli upang hindi matangay ng alon. Ang lambat ay panghuli ng maraming isda sa dagat o ilog. Inihahagis o inilalatag ito sa tubig. Ang bangka ay sasakyang pandagat na ginagamit sa pagpunta sa laot upang makapangisda. Ang salakab o fishnet scoop ay ginagamit sa pagsalok o pagkuha ng isda mula sa tubig o lambat. Ang balde o lalagyan ng isda ay pinaglalagyan ng nahuling isda. Ang angkla o anchor ay ibinababa sa tubig upang hindi matangay ang bangka. Ang kawil o hook o sibat pangisda ay ginagamit sa pagsibat o paghuli ng isda. Ang kutsilyo ay ginagamit sa paglilinis at paghihiwa ng nahuling isda o sa pagputol ng lubid. Alamin naman natin ang masamang epekto ng pagkakaingin at dynamite fishing. Ang pagkakaingin at dynamite fishing ay mga gawaing nakasisira sa kalikasan at nagdudulot ng masamang epekto sa tao at sa kapaligiran. Ang kaingin ay isang paraan ng pagsasaka kung saan sinusunog ang kagubatan o mga puno upang gawing taniman ang lupa. Sa simula ay nagiging mataba ang lupa dahil sa abo, ngunit panandalian lamang ito. Kapag tumagal, nasisira ang sustansya ng lupa, nagkakaroon ng pagguho ng lupa, pagbaha at nawawala ang tirahan ng mga hayop. Samantala, ang dynamite fishing ay isang iligal na paraan ng pangingisda na gumagamit ng pampasabog upang madaling makahuli ng maraming isda. Dahil sa pagsabog, hindi lamang isda ang namamatay, kundi pati maliliit na isda, korales at iba pang yamang dagat. Nasisira ang bahura na nagsisilbing tirahan at pangitlugan ng mga isda, kaya nababawasan ang huli ng mangingisda sa paglipas ng panahon. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang isa. Para sa gawain A, lagyan ng X ang larawan na hindi kabilang sa pangkat.
Ang salita sa kaliwang bahagi ang gabay sa pagpapangkat ng mga larawan. Para sa unang bilang, ito ay tungkol sa isang mangingisda. Ano nga ba sa mga larawan ang hindi kabilang sa pangkat? Ito ba ay ang bangka, fishing net, o apron? Tama! Ang hindi kabilang sa pangkat ay ang apron. Pangalawa, magsasaka. Ano nga ba ang mga ginagamit ng magsasaka? At ano ang hindi kabilang sa pangkat? Ito ba ay ang kutsilyo, halaman, o pala? Magaling! Ang hindi kabilang sa pangkat ay ang kutsilyo. Para naman sa gawain B, lagyan ng check ang patlang kung sang-ayon ka sa pangungusap at X naman kung hindi. Una, ang pagkuha ng kanin na kaya ko lamang ubusin ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magsasaka. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pangalawa, ang pagsusunog ng mga natuyong pananim o kaingin ay mainam sapagkat mabilis itong paraan para maihanda ang lupang tataniman. Ang pahayag ba ay check o X? Tama! Ito ay X. Mali. Pangatlo, ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay mahigpit na ipinagbabawal. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, mahalaga ang malinis na tubig at maayos na panahon sa mga magsasaka. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At pang-lima, delikado ang trabaho ng mga mangingisda lalo na't masama ang panahon. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Day 2. Mga layunin. Una, nasasabi ang tungkulin ng mga magsasaka at mangingisda. At pangalawa, nakagagawa ng likhang sining na tumutukoy sa pangingisda at pagsasaka. Para sa nilalaman o paksa ng aralin, ito ay tungkulin ng magsasaka at mangingisda. Kumusta mga bata? Awitin nating muli ang magtanim ay di biro. Handa na ba kayo? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababat sa tubig. Sa umagang paggising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Sa araw na ito, masasabi natin ang mga tungkulin ng mga magsasaka at mangingisda. Gagawa din tayo ng likhang sining na tumutukoy sa pangingisda at pagsasaka. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan nito. Sining. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sining?
Ang sining ay tumutukoy sa malikhaing pagpapahayag ng damdamin, kaisipan, at imahinasyon ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang anyo at paraan. Maaaring ito ay makita sa pagpipinta, pagguhit, pag-awit, pagsayaw, pag-arte, pag-ukit, at iba pang gawaing nagpapakita ng talento at pagkamalikhain. Ang sumunod naman na salita ay mapagpasalamat. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ang mapagpasalamat ay tumutukoy sa taong marunong kumilala at magpasalamat sa kabutihan o tulong na natatanggap niya mula sa kapwa o sa Diyos. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng salamat, pagtanaw ng utang na loob at paggawa rin ng mabuti sa iba bilang kapalit ng kabutihang tinanggap. Ang pagiging mapagpasalamat ay mahalagang ugali dahil nagpapakita ito ng paggalang, pagpapahalaga at kabutihang loob sa kapwa. Basahin natin ang kwentong Sa Taniman ni Mang Gabo. Maaari nyo ring i-click ang link na ito upang mabasa ang kumpletong kwento nito. Ito ay may pamagat na Sa Tanuman ni Tata Gabo. Ang kwentong ito ay isinalin na sa wikang Tagalog. Sa taniman ni Mang Gabo, mayroong mga saging, mais at kamatis. Bumisita sa taniman ni Mang Gabo sina Tina at Gani. Gani, may mga bungang saging, sabi ni Tina. Oo nga Tina, may mais at kamatis pa, sagot ni Gani. Inani na ni Mang Gabo ang saging at mais. Tina, Gani, mabuti itong kainin, sabi ni Mang Gabo. Opo, sabi ni Mama, mabuti po ito sa mga bata, sagot ni Tina. Gusto ko pong kumain ng saging, sabi ni Gani. Gusto ko po yung mais, sabi ni Tina. Binigyan ni Mang Gabo ng saging at mais ang mga bata. Masayang kumain sina Gani at Tina. Mang Gabo, nabusog po kami ng mais at saging, sabi ni Gani at Tina. At ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano-ano ang nasa taniman ni Mang Gabo? Magaling! Ang mga tanim sa taniman ni Mang Gabo ay mga saging, kamatis at mais. Pangalawang tanong, ano ang ginawa ni Mang Gabo sa mga inani mula sa taniman? Tama! Pagkaani ni Mang Gabo sa mga saging at mais ay binigyan niya ang mga bata na sina Gani at Tina upang sila ay makakain ng mga ito. Pangatlong tanong, ano kaya ang magandang dulot ng taniman ni Mang Gabo sa komunidad? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang taniman ni Mang Gabo ay may maraming magandang dulot sa komunidad. Una, nagbibigay ito ng pagkain sa mga tao. Ang mais, saging at kamatis ay masustansya at nagiging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng pamilya, kaya nakatutulong sa kalusugan. Ikalawa, nagbibigay ito ng hanap buhay sa mga magsasaka at iba pang mamamayan. Nagkakaroon sila ng kita mula sa pagtatanim, pag-aani at pagbebenta ng ani. Ikatlo, nakatutulong ito sa ekonomiya ng komunidad. Kapag marami ang ani, mas maraming produkto ang naibebenta sa pamilihan kaya umuunlad ang kabuhayan ng lugar. Sa kabuuan, ang mga taniman ay nakatutulong sa pagkain, trabaho at pag-unlad ng komunidad. Mahalaga ang mga magsasaka at mangingisda sa komunidad saan mang lugar naroroon ang paaralan sapagkat sila ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mamamayan. Ang mga magsasaka ang nagtatanim at nag-aani ng palay, gulay at prutas, samantalang ang mga mangingisda naman ang naghuhuli ng isda at iba pang yamang dagat.
Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, nagkakaroon ng sapat na pagkain ang bawat pamilya at naipagbibili ang mga produktong ito sa pamilihan na nakatutulong sa kabuhayan ng komunidad. Ipinapakita rin nila ang kahalagahan ng pagsusumikap, pagtsatsaga at pangangalaga sa kalikasan na dapat pahalagahan at tularan ng mga mag-aaral saan mang paaralan sila naroroon. Para naman sa pangkatang gawain, iguguhit ninyo si Mang Gabo at kung paano niya ibinabahagi ang kanyang mga ani sa taniman. Ano ang mga dapat nating ipagpasalamat sa mga mangingisda at mga magsasaka? Dapat nating ipagpasalamat sa mga mangingisda at mga magsasaka ang maraming mahalagang bagay na nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, ipinagpapasalamat natin ang pagkain na kanilang naibibigay. Dahil sa mga magsasaka, may bigas, gulay at prutas tayong kinakain. Dahil naman sa mga mangingisda, may isda at iba pang lamang dagat tayong napagsasaluhan sa hapag. Ikalawa, ipinagpapasalamat natin ang kanilang sipag at tiyaga sa kabila ng init ng araw, ulan, alon at panganib sa dagat at bukid, patuloy silang nagtatrabaho upang may maihain sa ating pagkain. Ikatlo, ipinagpapasalamat din natin ang ambag nila sa kabuhayan at ekonomiya ng komunidad. Ang kanilang ani at huli ay naipagbibili sa pamilihan na nakatutulong sa pag-unlad ng ating lugar. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!